Noong unang panahon taong 1872, ang mundo ng kalakalan at paglalayag sa mga karagatan ay isang landas ng paglalakbay na puno ng pakikipagsapalaran at katapangan. Isa sa mga barkong naging saksi sa mga misteryong hindi masagot sa karagatan ay ang isang kaakit-akit na barkong pangkalakalan na tinawag na Mary Celeste. May isang madilim na kasaysayan ang Mary Celeste. Unang tinawag itong Amazon, subalit ibinigay ang isang bagong pangalan matapos ang sunod-sunod na mga aksidente, kasama na ang biglang pagkasakit at pagkamatay ng unang kapitan nito at ang banggaan sa isa pang barko sa English Channel. Ang Mary Celeste ay isang napakamagandang barko. Itinayo noong 1860 sa maliit na nayon ng Spencer's Island sa Nova Scotia, Canada. Ito ay isang brigantine, isang barkong may dalawang mast, at dala-dala nito ang pangalan ng dating may-ari nitong si Mary. Subalit hindi alam ng mga tao na sa likod ng kagandahan at pagiging kaakit-akit ng barkong ito ay may isang misteryo na bumihag sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Noong ika-7 ng Nobyembre 1872, nag-umpisa ang Mary Celeste sa kanyang masalimuot na paglalakbay. Nakasakay sa barko ang kapitan nito na si Benjamin Spooner Briggs, kanyang asawang si Sarah, at ang 2 taong gulang na anak na si Sofia, kasama ang 8 miyembro ng tripulante. Layunin nilang makarating sa Genoa, Italia, at puno ng pag-asa ang kanilang mga puso sa simula ng kanilang paglalakbay patungo sa Azores Island. Ngunit pagkaraan lamang ng isang araw mula sa kanilang pag-alis, ang tadhana ay nagdala ng kahiwagaan. Ang barkong Briton di Gracia, mga 400 milya silangan ng Azores noong ika-5 ng Disyembre 1872, ay nakakita ng isang barkong palutang-lutang sa malalakas na alon. Labis ang pagtataka nila nang malaman na ito ay ang Mary Celeste, na 8 araw nang naglayag mula sa New York City bago pa ang barkong di Gracia, subalit hindi pa rin ito nakarating sa Genoa. Sa laking gulat at pagtataka si Kapitan David Morehouse ay agad na nagbago ng direksyon upang magbigay ng tulong. Pinapunta ni Morehouse ang isang grupo ng kanyang mga tauhan upang tingnan ang barko. Habang nilalakad nila ang deke ng Mary Celeste, ang kapaligiran ay napuno ng kakaibang katahimikan. Sa ilalim ng deck, makikita ang mga mapa na nakakalat, at nandoon pa rin ang mga gamit ng mga tripulante sa kanilang mga kwarto. Subalit may isang kakaibang sensasyon na hindi sila mag-isa. Nawawala ang tanging lifeboat ng barko at nabaklas ang isa sa 2 pump nito. Bukod pa rito, may 3 talampakang tubig na umaalon sa ilalim ng barko, bagamat ang kargamento nitong 1,700 at 1 na bariles ng industrial alcohol ay halos hindi naapektuhan. May supply ng pagkain at tubig na magtatagal ng 6 na buwan, ngunit walang isang kaluluwang kumain nito. Labis ang pagtataka ng tripulante ng di Gracia sa misteryo ng barko. Paano nga ba nawala ang buong tripulante ng Mary Celeste nang hindi iniwan ang anumang palatandaan ng pagkabahala o kaguluhan? Ang mga kalakal at pagkain ay nasa ayos, walang nawawalang bagay o ninakaw. Pati na ang mga gamit ng tripulante ay nandoon pa rin sa kanilang lugar, tila ba sila'y naglaho na parang bula. Maraming mga teorya ang nag-ikot sa palibot ng misteryosong pagkawala ng mga tripulante ng Mary Celeste. May nagsabing bunga ito ng masaklap na aksidente o bagyo na nagpilit sa kanilang lumisan sa barko. May mga nangimbento rin ng mga kwentong may mga pirata na sumalakay sa kanila at pilit silang pinalayas. Gayunpaman, ang pinakamalaking katanungan ay nananatiling walang kasagutan. Bakit iniwanan ng lahat ng tripulante ang barko nang walang anumang palatandaan ng panganib o anumang enkwentro? Ang misteryo ng Mary Celeste ay pumukaw sa atensyon ng buong mundo. Ang mga pahayagan ay puno ng mga sensasyonal na balita na pinalaganap ang imahinasyon at kuryosidad ng madla. Naging sentro ito ng masusing investigasyon. Sinubukan ng mga otoridad na masaliksik ang lihim, at inakala nilang baka ito ay dulot ng mga rebelyon o di kapani-paniwalang mga puwersa. Ngunit wala silang natuklasang konkretong sagot, at ang kwentong ng misteryosong barko ay nanatiling nagugulantang sa lahat. Bagamat may misteryo, malalim ang naging epekto ng kwento ng Mary Celeste sa kaligtasan sa mga karagatan. Naging tulay ito upang mas palakasin ang mga hakbang sa maritime safety at regulation, na nagtitiyak na mas mahusay at handa ang mga barko para sa mga emergency. Ang pangyayaring ito ay nag-udyok sa industriya ng kalakalan na mas maging maingat sa kaligtasan ng mga tauhan at komunikasyon.
Sa bawat paglalakbay ng mga barko, at bawat pagtahak sa malawakang karagatan, ang isang tanong ay patuloy na maglalaro sa ating isipan: anong mga lihim ang nakatago sa ating mundo? At sa kabila ng lahat ng pag-aaral at pagsusuri, marahil ang misteryo ng Mary Celeste ay manatiling isang palaisipan na hindi malilimutan, nakatatak na magpakailanman sa mga talaan ng kasaysayan. Ito ay patunay sa mga kagilagilalas at nakakatakot na mga pangyayari sa karagatan, at paalala na may mga kwento pa ring hindi kayang ipaliwanag at patuloy pa ring pumupukaw sa ating mga imanihasyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muling pagtahak ng mga magagandang kwento noong unang panahon. Ito po si Protein ng Pinoy Storytellers Channel.